Mayroong higit sa 4,800 na iba't ibang mga species ng palaka na matatagpuan sa buong mundo. Ang iba't ibang mga kapaligirang nararanasan ng mga palaka na ito ay nagresulta sa maraming kakaibang hitsura na mga species na makikita natin ngayon. Mula sa higanting palaka, transparent na palaka, hanggang sa palaka na madalas mapagkamalang tiyanak. Narito ang mga pinaka-kakaibang palaka sa mundo. Number 10, Brazilian Horned Frog. Ang kamanghamanghang palaka na ito ay matatagpuan sa Amazon Rainforest ng South America. Ang Brazilian Horned Frog ay may kakaibang anyo kumpara sa ibang mga amphibian. Hindi ito basta-basta makikita kapag nakahalo ito sa mga dahon dahil sa kakaibang kulay nito. Ang large size ng palaka na ito ay umaabot sa haba ng 20 sentimetro. Ibinabaon nito ang sarili sa mga dahon kaya ulo lang nito ang makikita. At kapag may dumaan, mabilis nitong sasakmalin at kakainin. Ito ay isang napaka-agresibong hayop kaya naman ang mga lokal na taga-nayon ay madalas na nagsusuot ng malalaking bota na gawa sa balat upang protektahan ang kanilang mga paa mula sa malakas na kagat. Sa kabila ng kanilang pagiging agresibo, ay madalas pa rin itong inaalagaan ng mga tao. Number 9, Helen's Flying Frog. Ang bagong natuklasang palaka na ito ay unang naidokumento noong January 2013. Kaya kaunti ang impormasyon tungkol sa nilalang na ito. Gayunpaman, alam natin ang palaka na ito ay maaaring lumipad gamit ang malalaking web na paa nito. Lumilipad ito sa mga canopy ng kagubatan ng South Vietnam upang takasan ang mga predator. At ang mga babaeng specimen ay may mga flap ng balat sa kanilang mga braso upang tumulong sa paglipad. Ang malalaking paa nito ay ginagamit upang dumikit sa mga sanga ng puno. Ang Helen's Flying Frog ay medyo malaki na umaabot ng 10 sentimetro ang haba. Natuklasan ito sa Vietnam, malapit sa Saigon, ng isang Australian scientist. Kaya naman pinangalanan niya ang palaka na ito hango sa pangalan ng kanyang ina. Ang ipinagtataka ng mga biologist ay napakalaki nito at naninirahan malapit sa Saigon. Ngunit nananatiling hindi natukoy sa loob ng mahabang panahon. Number 8, Harlequin Toad. Ang variable Harlequin Toad o Atelopus varius ay native sa Costa Rica. Sa nakalipas na ilang taon dahil sa pagkalat ng fungus at mga pagbabago sa klima, mabilis na bumaba ang bilang nito sa iisang nakahiwalay na populasyon. Ang mga species ay nanganganib na ngayong maubos. Ang mga kulay ng palaka na ito na maaaring lila, itim o dilaw ay nagbababala sa mga predators na mananatiling malinaw dahil mayroon itong malakas na toxic poison na 100 beses na mas malakas kaysa potassium cyanide. Ang tanging nilalang na nagbabanta sa Harlequin Toad bukod sa mga tao ay isang parasitic na langaw na nangingitlog sa mga binti ng palaka. Ito ay babaon sa loob ng katawan ng palaka pagkatapos ay kakainin nito ang mga panloob na organs ng palaka. Sa kalaunan ay pinapatay ito. Number 7, Goliath Frog. Ang Goliath Frog o Conrawa Goliath, ang pinakamalaking palaka sa mundo. Maaari itong lumaki hanggang 33 sentimetro ang haba at maaaring tumimbang ng hanggang 3 kilo. Ang higanting African bullfrog ay kalahati lamang ng laki ng Goliath Frog. Ang nilalang na ito ay native sa kanlurang Afrika. Kumakain ito ng mga alimango, maliliit na ahas at maging iba pang mga palaka. Walang tunog ang Goliath Frog dahil sa kakulangan ng vocal sac. Mayroon itong malalaki at malalakas na mga binti na nagbibigay daan dito upang tumalon sa malayong distansya hanggang 3 metro. Sa kasamaang palad, tulad ng maraming iba pang mga species ng palaka, ang Goliath Frog ay nanganganib ng maubos dahil sa aktibidad ng mga tao tulad ng pangangaso, deforestation at kalakalan ng alagang mga hayop. Dahil sa mga factors na ito, naging endangered species na ang palakang ito. Number 6, Morogoro Tree Toad. Endemic sa tropical na kagubatan at damuhan ng Tanzania, ang Morogoro Tree Toad ay may malalaking glands sa katawan nito malapit sa mga mata at paa. Ang mga glands na ito ay maaaring may malawak na hanay ng mga kulay kabilang ang orange, gray, berde, pula at puti.
Karaniwang naiiba ang kulay ng mga glands sa natitirang bahagi ng palaka. Ang mga itlog nito ay napipisa habang nasa loob ng babae at sila ay inilalabas bilang maliit ngunit ganap ng nabuo ng mga palaka. Ang mga ganitong uri ng pagbubundis ay bibihira lamang sa mga amphibian. Number 5. Venezuela Pebble Toad. Karaniwang matatagpuan sa mga bulubunduking rehiyon na may maraming matarik na dalistis ay ang Venezuelan Pebble Toad. Kapag nahaharap sa panganib gaya ng tarantula, isa sa mga pangunahing predators ng palaka, isinusuksok nito ang ulo at mga paa nito sa ilalim ng katawan nito at pagkatapos ay paiigtingin ang mga kalamnan nito. Bumubuo ito ng hugis na bola at pagkatapos ay gumugulong pababa sa pinakamalapit na burol hanggang makarating sa ibaba. Number 4. Vietnamese Mossy Frog. Ang Vietnamese Mossy Frog ay matatagpuan sa mga tropikal na kagubatan ng Hilagang Vietnam. Ang pangalan nito ay nagmula sa kanilang natatanging anyo ng camouflage, nakahawig ng lumot. Kapag lumalapit ang mga predators, nagtatago ang mga palaka sa pamamagitan ng pagkukulot ng mga binti nito sa loob. Kaya naman ang tanging makikita lamang ay ang malalumot na katawan nito. Ito ay may malalaking pad sa kanyang mga paa upang dumikit sa mga puno at ang pagkain nito ay mga insekto. Ang mga palaka na ito ay nangingitlog sa mga gilid at itaas ng kuweba at ang mga tadpoles ay nahuhulog sa tubig sa ibaba kung saan sila ay gumugugol sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang Vietnamese Mossy Frog ay isa ring sikat na pet sa Asia. Number 3. Turtle Frog. Ang turtle frog ay matatagpuan sa mga semi-arid na rehiyon ng Western Australia. Ito ay may napakakakaibang anyo at mukhang isang pagong na walang shell, na may isang bilog at pinky brown na kulay ng katawan, isang maliit na ulo at stubby limbs. Ang kanilang mga paa ay maikli at matipuno. Naguhukay sila ng buhangin at madalas na sinisira ang mga bahay ng anay na siyang pangunahing pinagkukunan nila ng pagkain. Lumalaktaw ang turtle frog sa tadpole stage at lumalaki at nagiging ganap na palaka habang nasa loob ng itlog nito. Para sa kadahilanang ito, ang mga itlog nito ang pinakamalaki sa anumang iba pang palaka sa Australia na may sukat na 5 hanggang 7 mm ang haba. Number 2. Glass Frog. Ang kakaibang transparent frog na ito ay native din sa Amazon Basin. Ang mga palaka na ito ay berde, ngunit may transparent na balat sa ilalim ng kanilang katawan. Ito ay nagbibigay daan sa kanilang atay, puso at bituka na makita ng malinaw. Sa mga buntis na babaeng specimen, kahit na ang itlog nito ay nakikita sa loob. Ito ay pinaniniwalaan na ang transparent na balat ay nagsisilbing proteksyon na nagpapahintulot sa liwanag na sumasalamin sa mga dahon upang lumiwanag sa pamamagitan ng palaka. Ginagawa nitong mas mahirap para sa mga predators na makita ang palaka na ito. Nakatira sila sa mga puno sa bulubunduking lugar at nangingitlog sa mga dahon. Ang mga tadpoles pagkatapos ay bumababa sa tubig sa ibaba at ipagpapatuloy ang kanilang paglaki hanggang sa adult stage. Ito ay kakaibang footage ng bullfrog sa China na gumagawa ng tunog na parang umiiyak na sanggol ng tao. Ang video na ito ay nakunan sa Taisu Jiangsu Province noong April 8. Ayon sa lokal na media, nagpasya ang isang chef na iligtas ang palaka ng iluluto niya na ito dahil napagtanto niyang mayroon itong espesyal na boses. Number 1. Purple Frog. Ito ay natagpuan sa kabundukan ng Southern India. Ang purple frog ay isang natatanging species ng palaka at ang tanging miyembro ng pamilyang Nasicabatrachidae. Ito ay may makinis, lila na balat at isang malaki, bilog na katawan na may mga stumpy limbs. Maliit ang ulo at parang baboy ang ilong. Pinugugol ng purple frog ang halos buong buhay nito sa ilalim ng lupa at umaalis lamang sa lagusan nito sa loob ng 2 linggo bawat taon. Ang species na ito ay nag-evolve nang nakapag-iisa sa loob ng 130 milyong taon. At ang pinakamalapit na buhay na kamag-anak nito ay ang mga Cephalosidae na palaka ng Seychelles.